Dito ko ipupwesto yung mga grafted trees ko. Kagaya nitong si rambutan, isa sa mga paborito kong prutas. Kasi gustong-gusto ko po talaga na makapagtanim ng mga bungang kahoy. Naiinggit po ako pag nakikita ko yung mga videos na nangunguhan ng mga prutas. Kagaya ko po, wala naman akong sapat na lupa na pagtataniman. Kaya dito ko po naisip sa rooftop namin na ilagay ang aking mga halaman na maliliit na bungang kahoy, kagaya po nitong mga kalamansi at lemon. Ayan po. Actually, dinagdagan ko pa nga itong kalamansi ko dahil gamit na gamit po sa kusina, sa araw-araw, mga pagluluto, sa juice, mga pambabad at kung ano-ano pang gamit. Malaking tulong po ang mga kalamansi. So aside nga po sa mga kalamansi at lemon, ay napag-isipan ko na rin po na maglagay dito ng mga grafted fruit trees. Ayan, kagaya na lang po nitong si grafted, ano nga to? Pongkan, yan. Yan po si pongkan po yan. Tapos, kumuha na rin po ako ng sampalok. Ano pa ba yun? Chico. Ayan. Ay, hindi. Ito pala ay si, ano po yan, dalanghita. Tingnan nyo po yung mga dahon niya. Parang kagaya rin po sa kalamansi, di ba? Yan. Kumuha rin ako dito ng, ito yung Chico talaga. Medyo malaki-laki na rin siya. Sana nga mamulaklak na to, oh. At ito naman po ay si Makopa. Yan. At syempre, ang aking paborito na si rambutan. At naghanda na rin po ako dito ng mga gagamitin kong paso ng mga giant sizes o jumbo sizes ng paso. Kasi syempre mga puno po sila, diba? So, mangangailangan din to ng marami-raming lupa para naman hindi agad ma-deplete yung nutrisyon na kakailanganin ng mga ugat ng ating halaman. At heto naman po yung mga sangkap na gagamitin ko para sa pagtataniman ng aking mga grafted fruit trees. Syempre, meron po ako ditong organic loam soil. Ayan po, hahaluan ko po ng kaunting porsyento ng coco peat. Mahalaga po ito para sa magandang pagdaloy po ng mga ugat ng ating mga grafted trees. At syempre, ang aking paunang pataba, ito po ay organiko, ang pinatuyong pupo ng baka. So ayan na nga po, pinaghalo-halo ko na yung mga sangkap na aking gagamitin. Mas maganda kasi kung buhaghag at mataba ang lupang ating pagtataniman. Sa bahaging ito ay ipinuwesto ko na po isa-isa yung ating mga puno sa kada paso na kanilang pagtataniman. Kung mapapansin po ninyo ay naglagay na rin po muna ako ng mga 1/4 lamang na dami ng potting mix sa kada paso na kanilang pagtataniman. At yung pinakailalim po ng ating puno ay sinandokan ko po yan ng 1 sandok lamang ng pupo ng baka para direktang maabsorb po ng mga ugat ng ating halaman ang mga nutrisyon na tutulong sa kanilang paglago at paglaki. At eto syempre yung ating buhaghag na lupa, ayan, kailangan buhaghag pa rin at mataba. Ang siya naman nating ipupuno dito sa paligid. Sa bahaging ito ay na-distribute ko na po ang ating buhaghag na lupa sa kada paso ng ating puno. At medyo kinapos pa nga po tayo, so kinakailangan kong magtimpla muli ng ating buhaghag na lupa na may pataba para punuan mabuti. At matakpan naman yung pinaka-rim o yung pinaka-ibabaw ng original na lupa nitong ating mga halaman. Ayan, medyo madilim-dilim na rin. Pero ito, didiligan na muna natin yung ating halaman. Ayan. Nandito na po sila, oh. Kahilera na po sila dito. Ayan. Dito po ang the late bloomer. Happy planting! Pinilagyan ko na rin ng catch plate kada isa para naman hindi magputik dito sa rooftop.